Hindi mapakali si Melinda dahil 3 araw na siyang di nakakatungtong sa kasino. Para na siyang mababaliw lalo pat binawasan ni Tyron ang pinapadalang allowance niya. Di siya makatiis kung kaya't tinawagan niya si Alondra. Talaga bang wala kang naisubi dyan? Pasensya na ma. Eto na nga't problema ko pa kung paano babayaran kay Miguel yung nahiram kong pera. Anong babae sa kabilang linya. Ba't ba iniisip mo pa yun? Halata namang gusto ka na Miguel na yon. Kung ako sa'yo, samantalin mo na, mukhang di naman na natin mapapakinabangan yung peke mong asawa. Sita niya sa anak. Yung magaling mong kambal, talagang nagawa akong tikisin, pati ba naman ikaw? Talagang ayatang kakambal ko ang kamalasan. Di na nga ako minahal ng papa niyo, pati ba kayo? Mas mabuti pa siguro mamatay na lang ako. Suminghot-singhot na sabi niya sa anak, kagabi nga ang sakit ng ulo ko. Tumataas ang presyon ko dito sa loob ng bahay pero siguro nga, mas mabuti pang mamatay na lamang ako. Pangkonsensyang sabi niya. Ewan ko kung ba't kailangan kong pagdusahan lahat ng mga kasalanan ng papa ninyo. Ayoko nang mabuhay. Gusto kong mamatay, total baliwala lang naman ako sa inyong lahat. Ma, wala naman nagmamahal at nakakaintindi sa akin eh. Akala nyo ba madali lang sa akin ang mga pinagdaanan ko sa kamay ng papa ninyo? Ang hirap, hanggang ngayon traumatic pa rin sa akin ang lahat. Tapos yung katig na kaligayahan ko hindi nyo pa maibigay? Ma, intindihin nyo rin naman sana ang lagay ko. Ayoko naman samantalin si Tyron at saka, ma naman. Hindi pa ba kayo titigil sa bisyo ninyo? Napahamak na nga kayo dyan, wala pa rin kayong kadaladala? Ani Alondra sa kabilang linya. Na-high blood siya sa sinabi niyo ng anak. Akala ko ba nangako kang babawi ka sa akin? Nabibigay mo lahat na makapagpapasaya sa akin pero konting bagay pa lang. Ayan at sinusumbatan mo na ako. Singhal niya sa anak at saka pinagpatayin to ng telepono. Parang totoong mamamatay na nga siya habang nasa loob ng bahay. Waring tinatawag siya ng mga baraha sa kasino. Kailangan makagawa siya ng paraan. Nabenta niya ng lahat ng mga alahas niya pati na rin mamahaling gamit na binigay sa kanya ni Almira. Ang laman ng bangko niya 2,000 pesos na lang na maintenance para doon mapadala ni Tyron ng allowance niya. Nakangati ang mga palad niya dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng pera. Nagsindi siya ng sigarilyo at mainit ang ulong pumasok sa kwarto ng asawa. Inabuti niya itong pinapakain ng tagapag-alaga nito. Sa inis, binaliwan niya ang mga ito. Nakangatal sa galit siya. Madilim ang mukhang tinitigan ng asawa. Wala kang silbi. Dapat mamatay ka na lang dahil dagdag ka pang pabigat sa buhay ko. Nagdadabog na lumabas na siya ng kwarto. Di siya mabalagay. Natigilan siya na maalala si Miguel. Bakit nang aba hindi niya ito nakaagad naisip? Kailangan makagawa siya ng paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagmamadali. Tinawagan si Miguel. Bahala na. Total obvious namang may gusto to kay Alondra. Sasamantalin niya ang pagkakataon para gamitin to. Naku, salamat talagang marami ha. Talagang kung akong masusunod, mas boto ko sa'yo kaysa dyan sa pinsan mong si Tyron. Tuwang-tuwang sabi ni Melinda nang puntahan siya nito sa opisina at hiraman siya ng pera. Gumiti lamang siya. Tumingin siya sa kanyang wristwatch. Tita Melinda, if you don't mind, may meeting pa po ako. Ay, sorry kung naabala kita ng gusto ha. At salamat dito sa cheque. Ipapa-encash ko na to. Huwag kang mag-alala. Babayaran to ng anak ko sa'yo. At saka alam ko naman, barya lang ang perang to para sa mga kagaya ninyo. Ewan ko ba dyan kay Tyron kung bakit nagdadamot? Tita, ihahatid ko na po kayo sa labas. Nagalang na sabi niya sa matanda. Hanggat maaari ayaw niya na makarating pa kay Tyron ang tungkol dito dahil makamaking issue pa nila ito. Ngunit parang nanadya ang pagkakataon. Palabas na sila ng elevator na makita sila ni Tyron. Kumunot ang noo na makita ang kausap niya si Melinda. Nagtatanong ang mga matang tumingin sa kanya at maling bumaling kay Melinda. Bago pa siya makapagpaliwanag, nagsalita na si Melinda. Ay Tyron, hindi ikaw ang pinunta ko dito ha? Baka naman sabihin mo nandito ako para sa'yo. Pairap na sabi ng matanda dito at nakangising bumaling sa kanya. Binisita ko lang tong pinsan mong ubod ng galante at bait. Oh, kita mo? Ano tong pinaypay pa ang hawak na tseke? Binigyan niya ako ng pera. Tila nagmamalaking sabi pa nito. Di niya inaasahan na sasabihin niya na matanda kay Tyron. What? Gulat na tanong ni Tyron. Madalim ang mukhang napatingin sa kanya. Di naman alam ni Miguel kung paano ipapaliwanag dito ang mga pangyayari. Kakalabas ng banyo ni Alondra nang sugurin siya ni Tyron at sampalin. Sa lakas, muntik na siyang mabuwal. Talaga nga palang wala ka ng kahihiyan sa sarili mo? Ngayong natuklasan ko ng lahat ng kababalaghan mo, si Miguel naman ang pinagbabalakan mong tanggitin. Galit na sigaw nito. Tyron,
Binigay mo rin ba ang sarili mo sa kanya kapalit ng 500,000 pesos, ha? Madalim ang mukhang tanong ito. Kung nakamamatay lamang tingin marahil kanina pa siyang namatay sa talas ng tinging pinupuko nito sa kanya ng mga sandaling iyon. Pwede bang pakinggan mo munang paliwanag ko? Tiningnan siya ni Tyrone na parang gusto siyang sakalin. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Wala na ako ibang maisip na paraan. Kaya naisipan kong hiraman ng perang pinsan mo. Nilapitan kita pero ayaw mo kong tulungan. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan kong matulog sa kulungan si mama? Paliwanag niya kay Tyrone. Lalong dumilim ang mukha nito. Ramdam na ramdam ang galit sa mga mata nito. Talagang ang mag-ina kayo. Anong klase bang magulang ang mama mo na kayang ibentang karalulong anak niya? Mapagbigyan lang ang mga bisyo niya. Nagpantig ang kanyang mga tenga. Ibang-iba ang tingin nito sa kanya. Tuluyang nawala ang respeto at paggalang nito sa kanya. Parang binibiyak ang pugso dahil ganito nakababa ang tingin sa kanya ni Tyrone at alam niya. Kahit anong paliwanag pang gawin niya, sarado ng puso nito para sa kanya. Pero sinubukan pa rin niyang ipaintindi dito ang mga pinagdaraanan nila. Aminado ako hindi perpektong ina si mama pero wala kang karapatan na insultuhin siya ng ganyan. Wala kang alam sa mga pinagdaraanan ni mama? Umiiyak na sabi niya rito. Sige, ipagtanggol mo pa ang sagarol mong ina pero ito ang tatandaan mo. Oras na makarating sa parents kong kalokohang pinagagagawa ninyo, malilintikan kayo sa akin. Babala nito sa kanya. At pwede ba pagsabihin mo yung ina mo na wag lalapit para mangutang kay Miguel? Nakakahiya. At ikaw, sa sunod na mabalitaan kung hinihiraman mo na naman siya ng pera, ipapupulis ko na kayo. Pagkasabi nun, mabilis tong lumabas ng kwarto. Naiwan siyang humahagulhol sa sobrang kahihiyan at sama ng loob na nararamdaman. Masama ang loob niya kay Tyrone, ngunit hiyang-hiya rin siyang malaman ito. Ang ginawa niyang paghingi ng tulong kay Miguel. Agad niyang tinawagan ang ina. Napahikpe na marinig ang ingay sa background nito. Ma, akala ko po ba nag-usap na tayo tungkol dito? Bakit nasa kasino na naman kayo? Susumbatan mo na naman ba ako? Ma, sana naman bigyan niyo ako ng konting kahihiyan. Bakit pinuntahan niyo pa si Miguel para utangan ng puhunan niyo? Umiiyak na tanong niya rito. Hindi niyo ba naisip na magagalit ng husto si Tyrone? Naman makipagtulungan ka naman. Pakiusap niya sa ina. Huwag naman ganito. Pwede ba? Mamaya na tayo mag-usap. Baka malasin pa ako sa kadramahan mong yan eh. Anang ina at saka mabilis ini-off ang cellphone. Wala siya nagawa kung hindi umiyak ng umiyak. Dahil sa nangyaring gulo. It's alright. At saka maliit na bagay lang naman yun. Almira, pagbibigay assurance ni Miguel sa kausap sa kabilang linya ng telepono. I hope hindi ka napagalitan ng asawa mo? Sandaling katahimikan. Maya-maya narinig niya itong umiiyak. Hey Almira, may problema ba? Pasensya ka na, wala ito. Nahihiya lang ako sa ginagawa ni mama. Hanos paanas lamang nasagot nito sa kanya. Ayoko sanang sabihin to sa'yo, pero lululong na si mama sa sugal. At tuluyan na nga itong napahagulgol. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko. Naramdaman niya ang bigat ng kalooban nito. Kung hindi nga lamang asawa to ng pinsan niya, ay pupuntahan na ito ngayon para damayan. Ano ba ang ginagawa ni Tyrone at parang wala na itong pakialam sa asawa? Yun nga lang palang hiniram kong pera sa'yo. Bigyan mo ako ng 5 months para mapag-ipunan ko yon. Natanggap ko na ang online job na pinag-applyan ko. Hindi naman ako naniningil kaya pwede ba wag mo nang ulit-ulitin ang tungkol doon? Tsaka mo naisipin yon pag may pera ka na, okay? Salamat Miguel. At huwag mo sanang isipin na nagtitake advantage ako sa kabaitan mo. Sana rin next time nalapitan ka ulit ni mama, huwag mo na siyang pahiramin ng pera. Pasensya na kung di ko natanggihan ng mama mo. Pikon na si Almira. Hinubad ang makapal na eyeglasses. Di na nga pala niya kailangang magpanggap bilang si Alondra dahil malayo na siya sa mga to. Di na rin niya iisipin ng mga magulang at kakambal. Ang tayong pagtutuunan niya ng pansin ngayon ay ang kanyang sarili at ang magiging baby niya. It's about time makawala na siya sa very demanding niyang ina. Nasasakal na siya. Ginawa niya ng lahat para kahit papano mapasaya ito. Actually, buong buhay niya wala siyang ginawa kundi ma-please ito, lalo na ma-discover niya ang pangbababae ng ama. Feeling kasi niya kahit papano maiibsan niya ang sakit na nararamdaman ng mama niya kapag na-please ito at mabigay ang luho nito. Pero habang tumatagal nararamdaman niya nasasaid na siya, natutuyo na siya. Kaya ayaw man niyang gawin, mas mainam lang magpakalayo-layo na siya. Total kahit anong gawin niya, parang di pa rin masaya ang mama niya.
Parang di pa rin sapat ang lahat. Lumulobo ng tiyan niya. Di niya na maitatago pa ang kanyang pagdadalang tao. Hinubad niya ang suot na duster at nagsuot ng two-piece swimsuit saka lumabas ng bahay para maglakad sa tabing dagat. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan siya ng mga taga roon. Alam niya hindi sanay ang mga tong makakita na naka-bathing suit. Kahit kasi maliligo sa dagat, nakatago pa rin ang mga katawan ng mga to na parang isang malaking kasalanan ang magsuot ng bathing suit kapag maliligo sa dagat. Pero wala siyang pake. Pagod na siyang i-please ng ibang tao. Mas lalong pagod na siyang magkunwari para lang maging magandang image niya. This time, nangako siya sa sariling magpapakatotoo na siya. At kasabay ng pagpapakatotoo, kakalimutan niya na si Alex. Maagang gumising si Alondra para ipaghanda ng almusal si Tyrone, ngunit gaya ng dati, na hindi man lang nito ginala ang mga pagkain ihanda niya. Pero hindi siya titigil iparamdam dito kung gaano niya ito kamahal, kahit na nga madalas parang gusto niya na itong sukuan. Na makaalis si Tyrone, nagpa siyang dalawin sa bahay ang ama. Kahit masama ang loob niya rito, di pa rin naman niya to kayang tikisin. Nakita niya maluha-luha ang papa niya na makita siya. Halos 2 linggo rin kasi siyang di nagpakita rito para magpalipas ng kanyang mga hinanakit. Alondra, bigkas nito sa pangalan niya. Nagulat siya sa malaking progress ng ama. Papa, patawarin mo ako anak. Umiiyak na sabi nito sa kanya. Hindi ko sinasadya. Pinipilit itong magpaliwanag at magsalita na maayos, ngunit may mga words na tila hindi nito kaya mabigkas. Papa, wag niyo pong stress ang sarili ninyo. Wag niyo pong pilitin magsalita kung di niyo pa kaya. Aniyang nalingon ng tagapagbantay nito. Juliet, pakikuha nga ng tubig si Papa. Utos niya rito at muling hinarap ang ama. Naupo siya sa harapan nito at ginagap ang mga kamay nito. Bumibigat ang mga mata niya habang nakatingin sa ama. Tsaka na natin pag-usapan tungkol sa mga nangyari kapag okay na ang pagsasalita ninyo. Salamat hindi mo pa rin ako pinabayaan anak. Gumagaral-gal ang tinig na sabi nito. Kahit na masama ako magulang. Pinisil niya ang kamay nito. Magpalakas at magpagaling kayo papa. Yun lang ang tanging hiling ko sa inyo. Turuyan bumagsak ang kanyang mga luha. Kung dati nagagawa niyang kwento sa ama ang mga bigat at sama ng loob na nararamdaman niya, ngayon kinikimkim na lamang niya iyon. Pero talagang parang sasabog ng dibdib niya sa mga nararamdaman, lalo pat wala naman siyang mapagsabihan ng mga problema. Yung taong inakala niyang kakampi niya, isa pa pala sa dahilan kung ba't nangyayari mga ganito sa buhay nila ni Almira. At si Vanessa naman na best friend niya at inaasang makikinig sa kanya, wala nang ginawa kung hindi i-judge siya na para bang siya na ang pinakamasamang nilalang sa mundo. Kaya't mas mainam na iiyak na lang niya ang lahat. Tita Melinda? Nagulat si Miguel na makita sila ng ina ni Almira sa isang birthday parting dinaluhan niya. Naku Miguel, tamo nga naman, oo, ang liit ng mundo. Nakangising sabi ng matanda pagkakita sa kanya. Ininom ang hawak na alak bago maring salita. Naki-gate crush lang ako dito. Bulong pa nito sa kanya. Dati ko kasing manliligaw yung may birthday. Napatawa siya. Ikaw? Kaibigan ko po at kasosyo sa negosyo si Tito Arthur. Napakibit balikat to. Talagang big time na si Arthur. Hindi ko inakalang lalago ng ganon ang construction business niya. Kung alam ko lang, sana siya na lang pinili ko. Walang kagatol-gatol na kwento naman ito sa kanya. Mali talaga ang naging desisyon ko kaya eto, nagtsatsaga ako sa ganitong buhay. Sana lang mamatay na lang yung baldado kong asawa dahil masyado na siyang pabigat sa buhay. Di niya inaasahan ang sasabihin niyo ni Melinda. Nagpapakatotoo lang ako. Sinong babae ba naman ang gugusting maghirap sa buhay? Kaya nga sabi ko kay Almira paibigan at wag nang pakawalan si Tyrone. Kaso mukhang malabong pagsasama ng dalawang yun. Nangunot ang noon niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Curious sa tanong niya. Sa atin lang to ha? Pero hindi naman totoong mag-asawa si Alondra at Tyrone. Lalo siyang naguluhan sa sinabi nito. Alondra? Sino siya? Ay, hindi mo pala alam ang kwento. Pero pag pinahiram mo ako ng pera, ay pagtatapat kong sekreto ni Tyrone sa'yo. Di makapaniwala si Miguel sa sekretong pinagtapat sa kanya ng ina ni Almira or Alondra sa totoo nitong pagkatao. So nagpapanggap na lamang ito bilang asawa ni Tyrone para protektahan ang posisyon at reputasyon nito sa kumpanya. Napakamot siya sa kanyang baba. Mukhang mas exciting para itong madidiscover niya ito. Hanggang makauwi sa bahay, ang dami pa ring tumatakbo sa isipan niya.
Technically, hindi mag-asawa sina Tyrant at Londra or sa pagkakaalam ng lahat, Almira. Napailing siya. Kala niya sa pelikula at mga nobela lang nangyayari ang ganon at ewan ba niya. Na-excite siya sa katotohanang hindi asawa ni Tyrant si Alondra. Ibig sabihin may pag-asa siyang makuha to. Napangisi siya. Nagsali ng alak sa baso habang mataimtim na pinagninilay-nilay ang mga sinabi sa kanya ni Melinda. Kaya pala gano'n na lamang kung ituring ni Tyron ang babae. Knowing Tyron, alam niyang walang kapatawaran para ditong natuklasan. May hawak siyang isang alas. Ring! Sinagot niya ang tawag ni Rochelle sa kanyang phone. Ano na naman yun? Tila naiiritang tanong niya rito. Gabing-gabi na. 12 midnight pa lang. Tsaka kung gabing-gabi na, bakit di ka pa rin natutulog? Tanong nito sa kanya at rumolyo ang kanyang mga mata. Kailangan ba lahat ng ginagawa ko? Nalalaman mo? Yes, dahil I'm your future wife. Giit nito sa kanya. Ang lakas ng tawa niya. Hey Rochelle, at sino naman nagsabi sa'yong pakakasalan kita? May sarcasm sa tonong sabi niya rito. Ang magulang mo at magulang ko. Buo ang kumpiyansang sagot nito. In your dreams. Nakasimangot na sabi niya rito at saka ini-off na ang telepono. Naiinis siya na kababae nitong tao ito pa nagpapakita ng motibo sa kanya. Miguel, napatawag ka? I was just wondering kung pwede ako maningil ng utang sa'yo. Ang lalaki sa kabilang linya. Ha? Natawa ang binata. Don't worry, simpleng lunch naman ang gusto ko. Ito sa kanya. Nakahinga si Alondra ng maluwag. Yun lang ba? Tamang-tama, may alam akong masarap na kainan. Aniya sa lalaki. Ibibigay ko sa iyong address, doon na lang mismo tayo magkita. Sa katipunan kung saan maraming masasarap na barbecue at tuhog-tuhog, dinala ni Alondra si Miguel. Natuwa siya na malamang nag-enjoy to sa fishball, squidball at barbecue binili niya. First time mo siguro makatikim ng ganito, no? Aniya matapos silang kumain at kasalukuyang umiinom ng buko juice habang naglalakad sa kalsada ng mga street foods. Not really. Kibit balikat na sagot nito sa kanya. Actually, naalala ko yung yaya ko nung bata pa ako. Padago niya ako binibilan ng fishball at barbecue. Favorite namin punta ni Papa ang lugar na to nung malakas pa siya. Aniya sa binata. Napansin ko, madalas mo ikwento ang papa mo. Papa's girl ka siguro, no? May pait sa mga labing napangiti siya. Kung nalaman lang sana niya noon pa man ang tungkol sa pambababae ng papa niya, malamang hindi siya naging malapit ng loob dito gaya ng ate Almira niya. Pero nung bata pa siya, puro magaganda lang nakikita niya sa papa niya. In fact, nangako siya sa sarili na kapag nagmahal siya, kagaya ng papa niya. Yun pala, binigurin siya ng papa niya.